Tignan ninyo ng maigi ang larawang nasa inyong harapan. Ang bangkay na nakahimlay, tahimik, mapayapa. Ako iyon. Ako na minsang naging tinik sa lalamunan ng mga mapang-api. Ako na nagsulat upang matauhan ang bayan. Ako na minahal at sinaktan ng panahon. Ako ang nasa larawang iyan. Ngunit ang litratong iyon, may tinatagong katotohanan na hindi narinig ng marami. Ngunit bago ang lahat, halina't balikan ninyo ako. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Hindi lamang manunulat, ako ay manggagamot, iskultor, manlalakbay, makabayan, at isang anak na hinubog ng karunungan at pagdurusa. Ang aking mga akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang naging ilaw sa madilim na landas ng aking mga kababayan. Sa murang edad, nasilayan ko ang kawalan ng katarungan. Lalo na nang bitayin ng mga paring paring Gomburza noong 1872. Hindi ko iyon nakalimutan dahil sa kanila. Isinulat ko ang El Fili at inalay ito sa kanilang alaala. Noong 1892, aking itinayo ang La Liga Filipina, isang samahang naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino sa mapayapang reforma. Ngunit dahil dito, ako'y inaresto at ipinatapon sa dapitan. Hindi nila ako pinatahimik sapagkat alam nilang ang panulat ko ay mas matalim pa sa espada. At nang ako'y tumungo sa Cuba bilang manggagamot, inaresto nila ako noong Oktubre 6, 1896 at ibinilanggo sa Fort Santiago. Kinasuhan nila ako ng rebellion, sedisyon at pagsasabwatan. Mga paratang na hindi man lang dumaan sa makatarungang pagdinig. Ika-28 ng Disyembre 1896, hinatulan nila ako ng kamatayan at itinakdang barilin sa Bagong Bayan. Ika-30 ng Disyembre 1896. Ang huling 25 oras ng aking buhay ika-29 ng Disyembre 6 ng umaga. Binasa sa akin ni Captain Rafael Dominguez ang hatol, kamatayan. Ngunit hindi kumibot ang aking loob, sapagkat ang tunay na paglaya minsan ay hinihingi ang buhay ng may tapang. Doon ko isinulat ang aking huling tula, ang Mi Ultimo Adios. Itinago ko sa loob ng isang lampara. Kung alam ninyo lamang ang bigat ng bawat taludtod, iyon ay aking pamamaalam sa bayan na minahal ko, higit sa aking sarili. At bago nila ako dalhin sa Bagong Bayan, nakita ko pa si Josephine Bracken, huling sulyap ng pag-ibig sa mundong iiwan ko, ang pagbitay sa akin, ang mga detalyeng di alam ng marami ayon sa tala at pahayag ng ilang saksi. Hindi pala nais ng mga sundalong Espanyol na sila mismo ang pumatay sa akin. Kaya 6 na Pilipinong sundalo ang pinuwesto nila sa harap, habang sila ay nasa likod bilang panakot. Kung tatanggi raw ang mga Pilipino, sila naman ang babarilin. Hindi nila alam kung sino ako. Ang drum corps ay inutusan na patunugin ang kanilang tambol kung sakaling magsalita ako, upang hindi marinig ang aking tinig. Ayaw nilang may marinig ang bayan. Ngunit nang pumutok ang mga baril, sinikap kong humarap sa langit, hindi sa lupa, sapagkat nararapat lamang na ang isang Pilipino, kahit sa kamatayan, ay nakatingala. Sabi pa ng isang saksi, lumipad pa raw ang aking derby hat bago ako bumagsak. At nang lumapit ang doktor, nakita niyang may pulso pa ako, kaya't isinagawa ang tiro de gracia, ang huling putok sa ulo para tiyaking patay na ako. Ang mga sundalo'y inutusan na dumaan sa tabi ng aking bangkay.
Isa sa kanila, si Hilarion Martinez. Tumingin at alam niyang kasaysayan ang nasa harap niya. Ang aso, ang huling saksi na walang nakapagpaliwanag, isang kakaibang nilalang ang dumalo sa aking huling sandali. Isang aso. Lumapit ito sa aking walang buhay na katawan. Umikot. Tumahol na tila umiiyak. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Hindi nila alam kung bakit ito dumating. Hanggang ngayon. Nananatili itong hiwaga. Ang pagtatago sa aking bangkay. Hindi agad na ibalik sa aking pamilya ang aking labi. Hindi ako nabigyan ng basbas ng simbahan. Hindi nila pinayagan ang aking pamilya na angkinin ako. Binalot lamang ako sa puting tela. Itinago sa Paco Cemetery. Walang pangalan, walang lapida. Isang inang sugatan ang naghirap maghanap sa akin. At nang makita ang aking bungo, makikita sa isang lumang larawan, hawak ito ni Doña Teodora, isang larawan ng pag-ibig na hindi masusukat. Ang burol na ito, hindi noong ako'y namatay kung titingnan mo ang litratong ito ng aking burol. Tandaan mo, hindi ito kuha noong 1896, kundi Disyembre 29, 1912, 16 na taon matapos akong barilin. Sa kahong iyon nakalagay ang aking mga labi. Isang ornate box, hindi kabaong. Sa ibabaw ay aking mukha. At sa ibaba, isang tatsulok na sagisag mason. At noon lamang ako nabigyan ng maayos na burol bago ilipat sa Bantayog, sa Luneta. Ang aking monumento at mga bantayog sa buong mundo, marami ang hindi nakakaalam. Ang monumento ko sa Luneta ay hindi ang orihinal na disenyo. Ang nanalo sa paligsahan ay si Carlo Nicoli. Ngunit dahil sa taas ng halaga ng marmol mula Italy, umatras siya. Kaya ginamit ang disenyo ng pangalawa, si Richard Kistling, isang Swiss sculptor. At hindi lang sa Pilipinas may bantayog ako. Marami sa inyo ang namamangha. Ngunit oo, may mga monumento ako sa Chicago, China, Sydney, Madrid, Hawaii, Montreal, Lima, Peru, Rome, Tokyo, Germany, Czech Republic, Singapore, at marami pang iba. Ang tunay na tanong, gayong narinig mo ang lahat ng ito, ang aking kamatayan, ang aking tahimik na libing, ang aking pagbangon muli sa alaala ng bayan. May tanong akong iiwan sa inyo. Kung ako kaya'y nabigyan noon ng karampatang dangal sa aking libing, iba kaya ang pag-alala ninyo sa akin ngayon? Magiging iba kaya ang monumentong inyong minamasdan? Kayong mga buhay ngayon. Kayo ang may sagot. Ang aking buhay ay inialay ko sa bayan. Ang aking kamatayan ay naging binhi ng kalayaan. Ngunit ang alaala ko, kayo ang magpapalago. Manatili kayong mapanuri. Manatili kayong mapagmahal sa bayan. At huwag ninyong hayaang mabulag kayo ng kasinungalingan. Tulad ng pagsisikap nilang patahimikin ang aking tinig noon.